Mga donations na naman, tatanggap na naman tayo dyan sa mga kababayan natin, no? Sana may mag-share ng mga video dun sa Bicol para may mga mag-donate po sa mga kababayan natin, no? Huwag na po natin asahan si Bibi. Yan. At syempre, isang magandang umaga na naman. Ako, grabe ang ulan ngayon dito sa atin sa, sa Pilipinas. Grabe si Bagyong Christine. Talaga naman kung nanalasa na rito sa ating bansa, no? At lalo yung mga taga Bicol. Keep safe, ingat, at lagi po kayong maging alerto sa mga nangyayari po dyan, no? At grabe ang baha po dyan, no? Talagang grabe ang pananalasa. Kawawa ang ating mga kababayan, no? Sana may makatulong naman dyan, no? Si Kuting. Ito ang ating pag-uusapan, no? About dyan, sa nangyayaring baha na yan at mga pagbaha-baha. Yes, totoo. Kasi hindi dahil naman sa isang pangulo, dapat maayos yan. Kung talagang may nagawang tama, no? Kasi kaya ito, ating malalaman, no? Siyempre, bago tayo magsimula, meron tayong mga pa-commercial dyan. At ako nga naman, ito si Kadsu TV. Bago simulan na naman sa ating pagla-live, pagbablog. Ako po ito, at hindi ka pa updated sa ating mga bagong YouTube, sa ating mga bagong videos, maaari ka mag-subscribe sa aking YouTube channel, no? At lagi mong pindutin ang notification bell on para like kang updated. Alright. Diba? Yan maganda dyan. At pag-uusapan natin ngayon na yung isang mainit na balita na naman to, mga kababayan, about kay Kuting. At syempre, bago magsimula, onting commercial. At ayun, siyempre, shoutout sa mga nag-subscribe sa aking palang YouTube channel, no? Maraming salamat po sa inyo. At siyempre, yung mga magsusubscribe pa dyan na iba, huwag niyo kalimutan na i-share sa mga kapitbahay, mga kaibigan yung mga marites yan. Jay Guevara, Tol Jay Guevara, shoutout. At yan kay Boy Sardinas TV, shoutout sa'yo. At si Kuya Goods, ayan, si Kuya Goods, ako, mayaman na si Kuya Goods, dito tayo na mukhang busy si Kuya Goods ngayon, sa kanyang, panoorin niyo rin po ang video niya ni Kuya Goods, si Tol J. Guevara, yan, lagi pong, mga about sa mga, sa mga issue sa Pilipinas, diba? Alright. DJ Karen. Kung malaya ang pag-ibig natin, tulad ng langit na kahit sarap marating. Yun, naku, medyo mainit. Alam nyo na, umulan. At ito, isang mainit na pagbabalita na naman ng mga ating reaction, no? Isa na namang, nako, grabe, kagimbal-gimbal na naman ito na talagang pinagpestahan na naman si Kuting dito. Alright? Ito. Talagang grabe ang ulan, no? Grabe ang ulan ngayon, walang katigilan, kaya suspend ang ating mga klase. Ay, nako. Medyo nakakaantok at medyo nakakaantok ang ating ulan ngayon, no? Grabe. Pero ayos yan kasi Ito, sinabi niya,
Ito. Dali ah. Ayusin natin. Para marinig natin. Ito, nako. Yan ito. Basta, tinan mo nakalagay Mga Bicolano, galit na kay Pres Marcos. Ikaw ang Pangulo, bakit wala kang alam? Naku, yari ka. Yari ka, Noy, sa mga Bicolano, Noy. Galit na sa imo, Noy, yung mga Bicolano, Noy. Pakinggan natin. Di marunong maging Pangulo si President Bongbong Marcos dahil kahit ang mga sariling gabinete nito tila nagtataka kung ano-ano ang kanyang mga pinagsasabi at Wala naman kasing alam klase yan. Dapat ako na lang nilagay mo dyan. Oo, ano dyan basher dyan Mga basher dyan Pakinggan natin. napapakabot pa sa kanyang kukote. Maraming netizen ang halos hindi makapaniwala sa naging responde ni President Bongbong Marcos kung saan inamin ito na mukhang hindi raw nila magagawa ng paraan ang ngayon sumasalantang bagyo sa Bicol Region hanggat hindi raw humuhupa ang baha. Kaya't kahit mga hindi Bicolano ay napapatanong kung ano raw ba talaga ang silbi ng Pangulo sa gobyerno kung hindi nito mabigyan ng solusyon ang problema ng mga tao na Yes, well, totoo naman. Andun na tayo, no? May fault talaga di si BBM dyan. Yung mga tao, yan, ganyan talaga, umuulan, kaya hindi natin magagawa ng paraan yan. Ito ang antayin nyo. Dapat pagkatapos ang baha na yan, yung ulan na yan, kailangan may gawin na paraan dyan si Kuting, ha? Gawin paraan dyan si Kuting kung paano niya may handle yan, kung paano niya natin may iwasan yung baha dyan sa Bicol. Diba? Masyado nang lumalayo yung panahon. Mawala na lang siya ng mawala pa. Tapos na ng kanyang termino, parang wala namang nangyayari kasi. Kaya yan, di ba? Totoo naman halos lahat naman nagtataka. Kasi parang walang alam. Dapat kagawad muna tinakbuhan nito. Alright, tuloy tayo. nagnalaw di umunong niloko nito noong nakaraang eleksyon. Paano raw siya naging presidente kung sa simpleng critical thinking lang ay hindi nito magawang umisip ng paraan para saklolohan ang nalulunod nating mga kababayan. Hindi Oo nga, no? Napanood niyo yung yung mga kababayan, yung nag-viral na lalaki nakakapit sa puno ng nyog, no? Grabe, sobrang alam mo, within hours lang, kapag nakakapit ka, nakayakap ka doon sa nyog, tapos hindi mo na kaya, lalambot na yung grip mo. Sobrang lambot mo na, sobrang lamig, siyempre, babad ka sa tubig. Pag nakabitaw siya ron, pero yan, okay naman, nag-okay siya. Wala, kasi wala namang tulong, walang nagkakabahaan na dun sa Bicol. Ito si Kuting, tulala pa rin. Wala pa rin alam, panay lang kamot sa ulo. Anong klase yun? Noy, anong klase yun, Noy? Walang nangyari, anong klase? Diba? Kaya, siyempre, alam mo yung mangyayari sa'yo, Bibi. Pagpipestahan ka talaga ng taong bayan. Kasi puro ka Dora puro ka explore. Puro ka paliwanag na hindi wala namang naiintindihan kasi. Tuloy natin to. Nagtataka ang maraming Pilipino kung bakit hindi nakasagot sa tanong ng media si BBM kung ano ang kanyang magiging reaksyon sa naging pahayag ni VP Sara nang tawagin itong hindi marunong maging presidente. Tulad ng kanyang asawa, tila tumakbo rin sa media ang First Lady na si Liza Arenas Marcos nang hindi nito sagutin ang tanong patungkol sa mga naging pahayag ni VP Sara. Ito raw ba ang bagong Pilipinas na kanilang
Ha? Bagong Pilipinas. Bagong moka. Wah. Wala, parang wala nagbago sa Pilipinas. Usually, Duterte, nakaupo, may pagbabago, no? May pagbabago eh. Kasi after baba ni PRRD, tapos sundot naman itong nicotine. Nako po, yun na, nagkalustay-lustay na yung Pilipinas. Samahan mo pa ng mga aso niya sa baba. Di ba? Wala na, finish na. Hindi ba naman di magagalit dyan, Gars? Nagmamalaki sa mga tao kung saan sa panahong bumabagyo, hindi raw sila maasahan ng maraming Pilipino. Talagang mapapakamot raw sa kokote ang maraming Pilipino kung Ang totoong may ano dyan, may totoong ano lang, pakinabang yung Pilipino. Alam mo kung saan? Yung pag-asa lang, ang pag-asa. Diba? Yun lang yung pag-asa, ang presidente ay walang alam na gawin, kundi ang mag-party-party. Eka nga, Party! Wow! May lechon ba dyan? BBM? Diba? At syempre, ito na naman. May mga donations na naman. Tatanggap na naman tayo dyan sa mga kababayan natin, no? Sana may mag-share ng mga video sa Bicol para may mga mag-donate po sa mga kababayan natin, no? Huwag na po natin asahan si BBM. Kasi wala po yung alam. Ha? Yun na lang po yung marunong. At yung mga kababayan din natin na gusto tumulong doon sa Bicol dahil dyan sa pangyayaring baha-baha na yan. Dahil sa bagyo, i-share nyo na lang doon. Baka sakaling sila yung makatulong doon sa Bicol. Di ba? Hintaya ni Vice President Sara Duterte. Talagang mapapadasal na lamang ang maraming Pilipino sa mga nangyayari ngayon sa pamahalaan. Dahil bukod sa mga napapaligiran ang gobyerno ng mga talamak na buhaya, tila magkakanya-kanya ang maraming Pilipino para sila ay masalba sa rumaragasang baha. Narito at panoorin ang reaksyon ng maraming netizen kung saan tila tinawag na talagang mahinang nilalang si President Bongbong Marcos hindi masagot sa kung ano raw ang dapat niyang gawin sa mga Isipin mo yun, presidente ka, tapos sabihin ka ng taong bayang mahinang nilalang. Yes, ako kasi nangyari yan. Kung walang VP Sara, walang Duterte that time, wala naman sa pwesto yan. Unless baka ang umupo dyan yung mga kakamping! Baka yung kakamping ka nandyan. Nayaring dilubyo, lalo na sa pagbaha ng Bicol Region. Narito panoorin ng full video. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Manood tayo, di ba? Anong gagawin? Ikati talaga sa ulo nun, bibi. Nangangati ako sa'yo. Ano ba to? Wala na. Kawawa na yung mga kababayan natin. Anong gagawin natin doon? Walang alam. Kawawa. Oh my God. Diyos ko. VP Inday Sara. Sub mo na. Wala eh. Diba? Bago dapat yung bagyo, naka-ready na ang mga rescuer, diba? At kung ano yung mga dapat gawin, naka-ready na. Diba ganyan naman? Kaya nga may ahensya eh. So anong nangyari sa mga ahensya mo, PBBM? Tulog din ba? Hindi rin ba alam anong gagawin na nabuang na? Accurate and fast. Yun yung sinasabi ko dyan, diba? Usually, meron naman kasing ahensya. Ang problema lang kasi kulang pagdating sa equipment
yung mga dapat gamitin, kulang. Dahil bakit? Dahil bakit mga kababayan? Kasi may tawag dito, may ibang siyang ginagawa, may iba siya more about meetings. So, meeting normal naman mag-usap-usap, okay lang 'yun. Pero yung nangyayari, 'di ba? Dapat intindihin mo rin na puting yung mga kababayan natin. Diba? Hindi pa nagagala niya First Lady. But the point right now is that the storm is actually still off of our coast. It's not yet on the hasn't made landfall yet. So the worst is yet. On. I'm afraid. So let's all prepare. Let's all prepare so that the minute that we get the signal that it's okay to go in, we'll all be able to go in. So hindi Doesn't mean that signal will be the same for everyone. Of course, the airlift will go in first, and then once the public works has been able to open at least the main thoroughfares, then everything else will go in. Health will go in. Nako, the worst is yet to come daw. Grabe, hindi pa pala ready, hindi pa pala prepare. Diba? Sabi ni PBBM, let's all prepare. Diyos mio, ngayon pa magpe-prepare. Wala na, lunod na. Anong pre-preparein mo? Hindi yung mga sinasabi mong prepare, late na. Yung mga papuntahin mo dyan, late na. Baka hindi na makatawid dyan mga yan kasi matakot na rin yan para magsalba ng buhay ng iba eh. Diba? Baka hindi maging superhero yan. Ayaw maging superhero ng mga yan dahil nako po. Okay lang, pinapasahod mo naman. Bakit yan pa magpe-prepare? Pagbagyo na, pagbaha na. Grabe, basic yan mga lads ha, bagyo. Diba? Dapat ba, kumbaga, ang hindi ko narinig, ano ang preparasyon na ginawa nila bago dumating ang bagyo? Baka yung prepare niya, nagluto ng mga sinigang, bulalo. Para siyempre, mainit ko na hinihigop ni BBM. Wow, sarap, bulalo. While watching sa mga, binabahanan doon sa Bicol. Wala kasi yun. Wala talagang saysay ngayon yung administrasyon. No? Kulang sa sa gisa to eh. Kulang sa gisa, kulang sa dapat to eh, may magandang dito eh. Oh, siguro tinatanggap na rin niya yung yung mga bashing sa kanya, tinatanggap na rin niya. Kasi nga, tinatanggap niya na rin dahil tawag dito. Matapos naman yung termino niya. Pero sabi ko sa'yo, Toting, may ahabol sa'yo dyan. Pagkatapos ng termino mo na yan. Kasi yan, let's all prepare. The worst is yet to come. The worst is yet to come. Shut up! The worst yet to come. And gorgeous, Merry Christmas! And a happy, happy day! Diba? Wala, no? Worst talaga ang Pasko ng mga Bicol dahil diyan walang naging solusyon, not prepared diyan sa typhoon, no? Ang ating presidente is not prepared about that, di ba? Kaya ang sabi niya, the worst is yet to come. Asan ba yung isip? Dapat bago yung sinasabi mo, the worst is yet to come. Dapat prepared and join force na ang mga ahensya, ready na. Alam niyo mga lods, pagdasal talaga natin ay hindi matiming kay PBBM yung the big one. Diba? Yung sinasabi ng the big one na maglindol sa Metro Manila ng sobrang lakas. Nako. Baka tsaka pa action pag tapos na, pag andyan na, patay. Our
procedures are seen to be in place. There are little adjustments that you have to make for the specific situation, but right now, we'll just have to wait for the storm to pass and see what the effects will be. They seem, again, it's mukhang maliwanag na it's really the flooding that we are going to have to worry about. Not so much the damage, the infrastructure damage from winds. It's really good. Wala nga, yung prepared mo late na nga eh. Ngayon ko pa prepared kung kailan andun na nagkakabirahan na yung mga nasa taas na ng bubong, meron ng sigaw ng sigaw, humihingi ng tulong. Ay, nako. Yep, talagang worse. Hindi lang, pati yung taong bayan, worry sa ginawa mo. Sobrang worry, sobrang sad dahil dyan sa prepared mo nga late. Mahilig ka talaga sa mga late night talks. Kawawa naman yung mga kababayan natin kung BBM. Oy! Naunsa man na. BP Sara, oh. The infrastructure damage and threat to life of the flooding that's going to happen. Here, just mean that I should be giving orders on the day of the storm. That is stupid. That is why you cannot become a president, really. Mahina nga eh. Wala ka nang ibigay ang order kasi ang order na ibigay na 2 or 3 days. Kasi yung order, ayan, nakirinig nyo si PRRD, ex-PRRD, no? Diba? Mahina ka. Mahina. Napakahina mo talaga. Presidente ka, pero ba't ganun? Ba't ganun nangyari? Wala, ang the best din talaga na administrasyon. Hindi, PRRD. Diba? Ano at nandiyan ka nakaupo? Diba? Weak. Diba? Kahit ngayon tanongin mo ang taong bayan, sa kalsada lumabas ka. Duterte administration or BBM? Ano bang sagot? Ano bang sagot nila? Diba Duterte? Kasi sa'yo nga, parang wala talagang nakita. Ang daming krimen. Bumalik na naman yung mga magnanakaw, snatcher, mga loko-lokong itong mga addict na to, na imbis na ipambili ng pagkain ng pamilya, yun, pinantitira. Ngayon mo talaga kalakas ang mga addict sa administrasyon mo, BBM. Bagay. Ganun din naman kayo eh. You do not give orders on the day of the war. Patay ka. Patay ka, sorry. Pati kung ganun tao ka, magtakmura ko siya talaga, mahina ka. You do not know and then you lie. You are not honest. Isa pa yan. Pag sumakit ang lower chan. Di ba? Narinig niyo naman sinabi Duterte, no? Hindi siya nagbibigay si BBM ng order. Late. Nagbibigay siya ng order kung kailan ayun na, nagsimula na yung gera. Marami nang namatay. Parang sa pelikula. Parang administrasyon ni BBM, yung parang nasa pelikula. Diba, parang nagkabarilan na dito, bawa. Nagkabarilan na. Saka siya darating kung kailan, parang police noon sa pelikula. Darating kung kailan tapos na yun, di ba? Tapos yung bida niya, no, hinahila na yung paa niya. Di ba? Kasi late eh. Wala agad order, di ba? Wala. You are not honest. Isa pa yan. Of course guys, magti-thank you muna tayo sa nagtag sa atin si Inday. Inday, maraming salamat sa iyo. Alam mo, natotoo lang ito, pag-usapan natin. Ilang bagyo na ba yung dumaan dito sa Pilipinas na lumubog ng iba't ibang lugar? One of the most epic, diba? One of the most epic.
So sinabi ni BBM, na meron flood control na 5,500 tapos wala lumipas ng ina, bumagyo, lumubog ang Metro Manila. Diba? Sabi nga nila, karma is digital. Karma is a bitch. Totoo yun, di ba? Sabi mo nga, yung flood control nga, ano bang nangyari sa flood? Di ba? Ako, lalo nga yung yung QC, di ba? Unting ulan lang, grabe, naglulubugan talaga. Yan, kaya, yung alam mo kasi, yung naging cause kung bakit nagkaka-traffic, yung isang mababang lugar, hindi naayos yung, ibig sabihin, wala talagang inayos, walang inayos. Kasi, pag automatic maganda ang drainage, tuloy-tuloy ang tubig, diba, hanggang palabas. Pero kung nagbabahayan, sabihin, walang flood control na natupad. Kwento lang. Diba? Na-control. Pero may flood pa rin. Kinontrol ang taong bayan. Na sinabi nga, may flood. Yes, may flood. Pero, saan nalagay yung control? Sino sinasabi? BBM, no? Maling sistema yung nangyari. Parang naging pangako. Kaya yan, tignan mo, nangyayari sa kababayan natin. Bakit? Yung city, ang bilis bumaha. Kasi, walang magandang order na nangyari. Parang naging kwento lang, no? Diba? Kawawa naman. Diba? Kagaya niyan, kasi nagiging magiging stranded yung mga tao. Imbis tuloy-tuloy. Kaya lalo maghihirap yung mga kababayan natin kasi wala nga. Lahat tayo maghihirap kasi walang mga nangyayari nga maganda eh. Walang magandang sistema sa bansa natin. Like yan flood control na lang yan. Diba? Binigyan ka na nga, iniwanan ka na nga ni PRRD ng magandang mga gagawin, diba? Pero hindi mo nagawa. Dishonest, sabi ni PRRD, you're lying. Diba? Sinungaling ka sa taong bayan. Kasi wala kang alam kuno, walang alam. Kasi may mga nasa paligid, alam mo na, mga tuta-tutaan dyan. Baka nagpapaturo lang din to eh. Sa gagawin niya. Kaya pagdating ng mga usap-usapan wala nang may sasagot, diba? Ay, nako. Tuloy natin, 1 PM pa. Imagine nyo taong bayan na nakakarma. Pero sinong nakikinabang nung reason kung bakit kinarma ang taong bayan? Imagine nyo wala tayong kasalanan sa mga pagnanakaw na ginagawa nila, sa mga panggagago, panloloko ang ginagawa nila sa taong bayan. Pero dahil dyan sa ginagawa nila, sino ang nagsasuffer? Di ba mga Pilipino? There's this one post coming from Ma'am Joey. Okay? Sabi ni Ma'am Joey, may mga nilatag siyang value doon. At tinatanong niya tayo, ito ba yung value ng pera natin? Yung bahain tayo? Na bilyon-bilyon ang inaabot ang mga pinapagawa nilang mga flood control at kung ano-ano pa. There was another video na napanood ko galing kay dating Senator Ping Lacson. So, dinivulge niya doon yung mga klase. Okay, klase ng usapin tungkol sa mga contracting projects ng gobyerno sa mga kontraktor na kinukuha nila. Bakit ba wala tayong sariling kontraktor ang gobyerno? Diba? Bakit wala? Diba wala tayong sarili. Pero that time, ayun yung mga pangako nga napako ni BBM. Bibili natin ng gasolinahan. Yes, di ba? Narinig niyo yun. Kasi si may-ari nun, siya pa mismo nagsabi, okay, kung bibili, sige, ibibigay ko para sa taong bayan. Sino nga itong businessman na to? Di ba? Si Sir, basta ang apelido niya, ang wang ko sa'yo. Di ba? Nabibili niya yung Manila Water. Kasi may mga umawak na dyan, mga businessman na kasi umawak.
Di gaya nung pagsarili sa gobyerno, konti lang mabayaran natin about sa kuryente. Gobyerno may hawak, hindi na ganun kalaking babayaran natin. Kasi hindi na businessman yung may hawak. Pero wala namang nangyari. Patapos na yung terminal, BBM, ano ba yung kuting? Umaasa lang yung taong bayan sa mga pangakong naparo. Di ba? Talagang sobrang worry, no? Sobrang worry. At ayan, mga kababayan, mga idol, maraming salamat sa inyong panonood dito sa ating bagong video. Anong masasabi nyo? Pwede ka mag-comment dyan. Pwede ka mag-comment sa video na to kung anong masasabi mo at yung pahayag o yung komento sa nangyayari dito sa ating bayan at sa ating presidenteng si Kuting. Na walang alam, no? Ay, nako. That's the life. So yun guys, maraming salamat. Papaalam na po tayo, no? At naku, mag-iingat po tayong lahat. Mga kababayan natin dyan sa Bicol at syempre dito sa bansang Pilipinas dahil sobrang lakas pa rin po ng bagyo natin. Mag-iingat po tayo palagi, no? Lagi po natin dahan-dahan, magdasal na lang po tayo at wala pong alam si BBM. Yun lang po, ha? Yung mga nag-subscribe sa akin at yung mga hindi pa, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa ating mga bagong re-reaction ng video dito sa ating YouTube channel. Shoutout to Jay Guevara, Boy Sardinas, si Kuya Good, shoutout po, at ang mga Banateros. Alright, maraming salamat. Bye-bye.